Iyon ang mga kababayan, bakit ako patuloy sa ating pag-usapan. Inom muna akong tubig. Ako muna ibabati ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Iyon ang mga kababayan, nakakapanghinayang, napakaganda na sana ng ginawa nitong si Senador Dante Marcolita. Yung ginawa niyang investigasyon, ito nga'y kaugnay sa napaka-anomalyang flood control mga kababayan. Napakaganda na sana ng ginawa ng Senate Blue Ribbon Committee, kung saan nga chairman itong si Senador Dante Marcolita. Malapit na sana nating malaman mga kababayan, dahil nga nung nakarang araw nga ay nagsalita na itong mag-asawang Diskaya at nabanggit na nga itong dalawang pangalan na ayon kay Senate President o dating Senate President si Escudero, na ngayon lang nabanggit mga kababayan. Hindi nga binabanggit itong dalawang pangalan na ito doon sa Kongreso mga kababayan, pero nga dito sa Senado ay nabanggit ito na mag-asawang Diskaya mga kababayan. At sa tingin natin isa din yan sa mga dahilan kung bakit sinibak nga o tinanggal itong si Senador Dante Marcolita bilang chairman mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee. May hawak din pala sana na text message itong si Senador Dante Marcolita para nga mas lalong mapatunayan mga kababayan kung sino ba talaga ang nasa likod o mastermind nitong nangyaring napaka-anomalyang flood control scandal mga kababayan. Ito na, huwag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang ating Senate President Pro Tempore ay laking pasalamat ko sapagkat nakita ko yung resulta ng kanyang personal na pag-iimbestiga. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulations po, no? That was after July 1. After July proclamation 1st. Or after oath taking, Mr. President? After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako andyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Kasi nga alam ng Undersecretary ng DPWH na kaalyado kayo ng administrasyon ito. Yung mga hindi kaalyado, tanongin ninyo, kung meron ba silang mga tics na ganon, o sige magpasok na kayo dito ng inyong mga gustong proyektong ipasok dito. O sa halagang 500 million, magtanong kayo sa ibang mga senador, yung hindi kaalyado ng administrasyong ito, kung meron ba silang ganun ding tics na nagmula sa isang undersecretary ng DPWH. So ba pakikialam yun sa mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po sa sagot na yon, Mr. President.
ako po yung naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man ya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. At lalong-lalo na po doon sa tinatawag na FAPs. Ito po yung Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po, Mr. President, yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly dun sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman nun. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntun na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po ng nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas ng Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang, kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon? Meron niyang nasa likod niyan. Gagawa ba ng mga ganyan yung mga tao na yan? Kung walang nagdidikta sa kanila. Napangalanan na nga ng mga kababayan. Napangalanan na. Itong si Saldico at itong si Speaker Martin Romualdez. At sino naman kaya ang nasa likod nitong si Speaker Martin Romualdez? Siguro, alam na siguro ng ating mga kababayan kung sino yung napakasinungaling na Pangulo natin ngayon, mga kababayan. Grabe talaga, mangbudol itong mga ito. Ito patuloy natin.
Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Iyon ang mga kababayan, dapat lang talaga may maparusahan. Huwag lang yung mga galamay ang maparusahan nito, mga kababayan. Dapat yung mga nasa likod ng napaka-anomalyang flood control project na ito. Sino ba ang unang nagyabang, mga kababayan? Kaya lagi kong sinasabi, hindi pwedeng maghugas kamay itong si Pangulong Marcos, mga kababayan, dahil siya mismo ang unang nagyabang sa mga proyekto na ito. Hindi kaya magkasabwat itong dalawang ito. Itong si Speaker Martin Romualdez na pinangalanan na tumatanggap ng 25%, mga kababayan, na kickback, at itong si Saldico na tumatanggap ng 25% nga ayon sa mag-asawang Diskaya. Hindi kaya sila mga kababayan? Ito'y katanungan lang naman. Hindi kaya pati si Pangulong Marcos ay kumukuha din ng kickback doon sa 25% na hinihingi ni Speaker Martin Romualdez sa mag-asawang Diskaya, mga kababayan. Yun ang andito na lang muna at kayo na lang din yung bahalang humusga. Sana nga mangyari na may maparusahan, mga kababayan. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Herminihilda Torres. Herminihilda Torres. Shoutout tayo kay Ma'am Berje Veralidios ng Pulilan, Bulacan. At sa kanyang apo, kailan ba mag-birthday? Hindi ko na makita. Saan na ba yun? Oh, but comments to post on private videos learn. Saan na ba yun? Birthday ng anak ni Ma'am Berge, hindi ko na mabasa, hindi ko na mabuksan yung message, Happy birthday na lang sa apo ni Ma'am Berge Veralidios ng Pulilan, Bulacan. At shout out na rin kay Coco Bonji, shout out na rin kay Ronilo Liad, shout out na rin kay Jose Anisita Baer. Shout out na rin kay Chris Santo Bumia. Chris Santo Bumia. Shout out kay Maybelline Balicao. Shout out kay Rafael Junior Malikdim. Shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out na rin kay Pumpito Pampi Dikulin. Yun ang andito lang muna at once again, this is Rundi TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.